Mga walang hiya kayo. Pinakialaman ninyo ang teritoryo ko. Sinaktan niyo pa ako. Mananagot kayong lahat sa akin. Ay, anong nangyari? Hoy, Pilita! Anong tinitili-tili mo dyan? Ang likod bahay ko magulo. Parang may kung anong naghalongkat sa paligid. Oo nga Pati mga pananim mo nasira. Ay, sinong gagawa ng ganito? Alam kong hindi magugustuhan ni Purito. Pero susunod ako doon. Kailangan ko silang matulungan. Alam ko may magagawa ako sa bagay na ito. Tama, pupunta ako ron. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Sa araw na ito, isa na namang kwento ang ating bibigyan ng buhay hango sa padalang liham ng isa sa ating mga tagapakinig. Ang Baryo Manibog, isang tahimik na nayon na hindi pa nakasasabay sa makabagong panahon. Dito naging malaki ang pangunahing tauhan ng kwento, si Isay. Nakatira sa Baryo Manibog mula sa kanyang pagkabata. Hindi pa nagkakaroon ng romantik na karanasan sa mga lalaki. Mayroon kasi siyang masamang karanasan noong kanyang kabataan na naging dahilan ng kanyang pag-iwas sa mga lalaki. Naging mailapa sa pakikipag-ugnayan sa mga kalalakihan. Kababata ni Isay si Puroy. Nag-iisang nakatira sa maliit na kubo. Kapareho ni Isay, hindi pa rin nag-aasawa. Sa isang tahimik na umaga, nakaupo si Puroy sa harapan ng kanyang bahay habang umiinom ng kape. Ay, ako, panibagong umaga na naman. Ang sarap talaga ng umaga kapag umiinom ka ng kape. Kapag ganitong oras, Magandang umaga sa iyo, Puroy. Ang aga-aga eh. Nandito na naman ang matandang dalagang ito. Bahala ka dyan. Hindi kita lilingunin. Ba't suplado? Binabati ko na nga. Inisnab pa rin ako. Kapag hindi pa rin ako nito papansinin, makakatikim talaga sa akin to. Puroy, magandang umaga. Ano naman ang maganda sa umaga, ha? Ay, tinatanong pa ba yun? Heto ako sa likuran mo. Lingunin mo ko para makita mo. Oh, hayan. Oh. Ay, naku naman! Ang init! Ang init naman ng kape mo! Bakit sa akin pa ibinuga? Diyos, yung babae ka. Bakit bigla ka na lamang lumitaw kung saan-saan? Anong bigla-bigla na lang lumilitaw? Sinagot mo na nga ako sa pagbati ko kanina. Tapos bubugahan mo lang ako ng kape? Sinong hindi magugula sa itsura mong yan? Bakit? Ano bang mali sa itsura ko? Mukha kang bangkay. Kailan ba ang burol mo at ganyan ang bihis mo? Ano? Burol? Hoy! Hindi pa ako patay, ha? Hindi ba? Manalaming ka kaya? Ang puti-puti ng mukha mo dahil sa kapal ng foundation mo. Yang mata mo parang may pasa. Violet pa nga talaga eh. Tapos yung lipstick mo. Oh. Mapula. Lagpas pa nga sa labi mo eh. Talo mo pa yung bangkay na minake-upan sa punerarya. Nagsuot ka pa ng puting bestida. Kulang na nga lang eh. Pasakan ka ng bulak yung ilong mo at pahigain ka sa ataol. Walang hiya ka talaga? Hindi ka talaga marunong tumingin ng maganda. Marunong din. Pero yung totoong ganda, yung hindi pinipilit. Yung naghahanap pa ng cherer para sabihing maganda talaga. Alam mo, sa totoo lang, maganda ka naman sana. Kaso nga lang nagkolorete ka pa. Kung kailan tumanda sa kakapalumandi. Puisit ka talaga, matanda ka. Puro ko na lang lait. O bakit? Gwapo ka, ha? Gwapo ka? Alisin mo na yung question mark. Pero ikaw may sabi niyan.
Ang kapal ng mukha, kasing kapal ng kalsada. Ay, si Mang Puroy at si Aling Isay, LQ, Lovers Quarrel. Che! Manahimik ka! Kayo naman, di na kayo mabiro. Hindi nakatautuwa yung biro mo, ha? Ikaw na bakla ka. Napadaan ka lang rito kung ano-ano lang napapansin mo. Ang suplado mo naman. Che! Ayan, kaya ka tumatandang binata dahil din dyan sa ugali mo. Ba't nagsalita ang hindi tumatandang mag-isa? Kasalanan mo yon. Palibasa ka, lalaki mong tao, napaka-arte mo. Hindi ako maarte, ha? Marunong lang akong pumili ng tama. Pumili. Oo. O sadyang napakapihikan mo. Ay naku, nakakainis ka. Ang hapdi-hapdi na ng mukha ko. Amoy laway mo pa. Ew, kadiri! Hoy, nagsipilyo ako bago ako nagkape, ha? Pati damit ko, nadumihan pa tuloy. Pare, mukhang maganda rito, ah. Oo nga, tahimik rin ang paligid. Sigurado ako maraming hayop dito. Dito muna tayo pansamantala. Dito tayo manuluyan. O, sige, tatanong-tanong ako sa kanila. Baka may malapit na paupahan eh. Sige, ako nang bahala. Mukhang may bisita sa baryo natin. Aba, napaka-pogi ng lalaking papalapit. Sino kaya siya? Magandang araw po sa inyo. Pwede ba ako magtanong? Aba, oo naman. Ano bang may paglilingkod namin sa'yo? Hoy, Isay, makayos ka nga. Nakakaya sa binata. Ano bang pakialam mo? Iho, ano yung itatanong mo? Naghahanap lang po kami ng maupahan. Meron po bang malapit? Paupahan pala, ang hanap mo. Kaso yung kausap mo mukhang galing yan sa punerarya. Che, hindi ako galing sa punerarya. Ay, huwag mo siyang pansinin. Akala niya kasi burol ang hinahanap ninyo. Manahimik ka riyan, Puroy. Kanina ka pa, ha? Nagtatanong ng maayos sa akin ng binata. Ikaw itong humaharap. Umalis ka nga riyan. Binata, ako, meron akong paupahan na kwarto. Gusto mo bang makita? Naku, hindi na po kailangan tingnan. Kukunin na po kaagad namin. Talaga? O isa sige, kukunin ko lang ang susi. Nakakatuwa ka naman, Iho. At dito nyo napiling manuluyan sa amin. Napansin ho kasi namin maganda ang inyong lugar. Abay, tahimik. Napakatahimik ng baryong ito. Walang nangyayaring kaguluhan sa aming lugar. Palibasa matitino ang lahat ng nakatira rito. Kung sakali pala, kami ang maaaring magpagulo sa inyo. Eto na yung susi. Puntahan na natin. Ay, kapag siniswerte ka nga naman. Anong say ng panlalait mo? Maraming aarkila sa paupahan ko. Iho, paalala lang ha. Mag-iingat ka sa babaeng yan. Mahilig yan sa mga binata. Hindi ako mahilig, no? Ikaw talaga puro kakalukuhan. O sa bagay, mukha namang wala kang hilig sa matandang dalaga, ano? Kaya, di ko na kailangan balaan ka. Hoy! Sumusobra ka na, Puroy! Tsaka isa pa, matagal lang tigang yan. Hoy! Madaling nakasundo ng mga taga-baryo si Leandro dahil sa likas nilang kabaitan at pagkamapagbigay. Hindi na nahirapan pang makipagkaibigan sa kanya sina Puroy at ang iba pang mga residente. Samantala, sa hindi kalayuan, naglalakbay si Tilde sa baryo Manibog. Ilang buwan na ang nakalilipas mula nang huling bumaba ito sa burol. Ginagawa niya ito kapag kulang ang kanyang pangangailangan para sa mga susunod na araw o linggo. Bukod sa pagbili ng pagkain,
Nakaugalian na ni Tilde ang mamulot ng mga bagay na tinatapon ng mga tao sa bayan. Iniuuwi niya mga ito upang magamit sa kanyang kubo sa burol. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang grupo ni Leandro na abala sa paghahakot. Ay, marami-rami na rin itong napulot kong pinaglumaan nilang mga gamit. Dagdag na naman sa mga koleksyon ko. Ay, sayang nga lamang. Sana'y mga damit naman ang makuha ko. Luma na ang mga suot ko. Medyo maliit na sa akin ang ginagamit ko. Aba, anong meron dito? Leandro, yung mga gamit nyo ba ay ipapasok na sa inuupahan ninyo? Oo, Ma'am Puroy. Hindi pwedeng magkalat ang mga yan sa labas. Delikado ang mga yan. Bakit ang dami atang tao rito sa Baryo Manibok? Sino sila? At anong pakay nila sa lugar na ito? Tutulong na lang ako maghakot para matapos kayo kaagad. Wag na Ma'am Puroy. Kami na mabahala dyan. Mabibigat ho ang mga yan. Ang lalaki ng mga kahon ng mga bitbit nila. Ano kaya ang laman ng mga iyon? Oh, magpahinga muna tayo sa araw na to Medyo napagod tayo sa paghahakot. Oo nga, medyo malayo rin ang binayahe natin. Basta yung mga mahalagang kagamitan ipasok sa kwartong inuupahan natin. Sige na, kami na bahala doon. Leandro, maiba ako. Mukhang maraming hayop sa kagubatan sa tabi ng baryong ito. Malalago ang puno. Parang walang nangangahas ng mga haso sa lubog. Hinay-hinay. Alalay lamang tayo sa pangangaso. Baka magreklamo sila sa atin. Huwag kang mag-alala. Dating gawi pa rin naman. Sige. Magpahinga na kayo. Maaga na lang tayo maglalatag bukas. Mukhang hindi maganda ang kutob ko sa mga taong ito. Itsura pa lang nila. May gagawin ng hindi maganda. Rene, yung kaon sa dulo. Unahin mo ipasok sa kwarto. Leandro, yung isang kaon mo sa dulo sobrang napakabigat naman. Ano bang laman nun? Ano ba naman tong tao na to? Sabi niyang huwag nang mangingialam Ma'am Puroy, si Rene na ang bala dyan. Hindi niyo na kailangan tulungan. May taga-baryo din palang gising. Magmamadali na ako. Pabalik ng burol. Ayokong may makapansin sa akin na nag-iikot ako sa baryo. Dito. Hoy, ang mga gamit ko, ikinalat mo. Ang laman ng mga kahon. Ang pasabog. Manang, pakalat-kalat kasi kayo sa daraanan. Alam niyo marami kaming hinahakot Nagmamadali nga akong dumaan para hindi makaabala. Ikaw itong naglalakad ng hindi nakatingin sa dinadaanan. Rene, ano ba yan? Ito kasing matanda nabangga ko. Ayan, nagkalat ang ibang mga gamit niya. Ang matandang babae sa mga gamit namin nakatingin. Mukhang nagulat siya sa nakita niya. Rene, paalisin mo na ang matanda. At ang mga kahon, intindihin mo. Oo, pasensya na Manang pero kailangan mo na umalis. Nakakabala ka na sa amin. Oo, aalis na ako. Ay, tama nga ang hinala ko. Alis na! Bilis! Oo! Bilis ang kilos! Mang Puroy, bakit Leandro? Yung matandang babae na yun, kilala mo siya? Sino?
Mukhang pulubing nangangalakal sa daan. Ang babaeng yun, hindi ko siya matandaang nakatira siya mismo dito sa baryo namin. Leandro, ayos ang pinagagawa mo. Pupunta na kami sa kwarto namin. Sige na. Maya-maya na lang uli Ma'am Proy, hindi mo na sinagot ang tanong ko. Hindi ko siya kilala eh. Baka dayo lang na paghalagala. Huwag mo na siyang intindihin. Ganun ba? Sige. Akala ko kasi kilala ninyo eh. Pero nagtataka ako sa mga kinikilos niya. Para siyang nagmamasit. Masyado lang siguro akong paranoid. Kung ano-anong iniisip ko. Ituloy niyo na lang ang ginagawa ninyo. Uuwi na rin ako sa amin. Sige. Salamat sa pagtulong at pag-aalala. Mukhang maraming mangyayari sa mga susunod na mga araw. Kung ano man yun, titignan ko lang muna hanggat wala silang ginagawang ikakagalit ko. Hindi ako makikialam sa kanila. Hindi ugali ni Leandro ang mangialam sa kahit anong bagay na maaring makaapekto sa kanilang pangangaso, maliban na lamang kung masangkot ang kanyang mga kasama o di kaya ang kanyang mga epektos. Sila'y grupo ng mga mangangaso ng mga mababangis na hayop na dumayo pa sa iba't ibang lugar para lang makapanghuli ng mga hayop. Isa itong libangan para sa kanyang mga kasamahan, pero ang totoo, may mga parokyano siyang tumatangkilik na mga hayop na kanyang nahuhuli. Biyaya para sa kanya ang marating ang baryo Manibog, sagana sa natural at likas na yaman. Ang lalaki ng mga puno rito. Talagang maganda ang lupa rito. Anong ingay yun? Parang may naririnig ako mga kaluskos. Malalim sa hindi ang gubat kalayuan. Hindi pa masyadong napapasok ng mga tao. Oo nga, Leandro. Pero may napansin ako. May mga patibong na matagal lang nakalatag sa paligid. Baka may ibang nangangaso rito. Tama ka. May mga bitag akong nakikita. Mula pa kanina. Ang tanong, sino ang mga naglatag ng mga yun? Hindi ba't sabi ng mga taga-baryo, wala pang gaanong nagagawing ibang tao sa lugar na ito? Oo, kaya dapat mag-iingat pa rin tayo sa mga patibong na yan. Baka mapahamak tayo. Mukhang wala pa namang gumagamit ng mga yan. Ang dami talagang nakalatag, Leandro. Sigurado para ito sa mga baboy ramo at usa. Tanggalin na natin ang mga ito para wala nang abala. Tama ka. Para naman makapaglibot-libot na tayo na maayos. Mas marami tayong mahuhuli kapag wala nang sagabal. Ang mga dayo naglilibot sa teritoryo ko. Leandro, may nararamdaman akong kakaiba. Parang may nakamasid sa atin. Huwag kang paranoid. Hayop lang yan. Tara na. Tapusin na natin to. Masasayang ang oras natin. Anong ginagawa nila? Pinapakialaman nila ang mga bitag ko. Mananagot kayo sa akin. Ang binti ko. Ano yun? May nahuli ba kaagad tayo? Sandali lang, titignan ko. Doon yun sa unang pinaglagyan natin ng pain. Mag-iingat ka. Baka atakihin ka ng hayop na yan na nahuli natin. Sige.
Di pa naman kami nagtatagal. May nahuli na kaagad kami. Ayos Ang to. binti ko, naipit sa bakal na pain nila. Mga walang hiya. Pinakialaman na nga nila ang mga bitag ko. Sinaktan pa nila ako. Halos bumaon ang mga ngipin ng patibong sa kanyang binti. Tila mga panga ng hayop na hindi nabibitiwan ang biktima. Ang matutulis na bakal na tumurok sa kanyang laman, ang bawat paggalaw niya ay lalong nagiging sanhi ng mas malalim na pagkakabaon nito. Sinubukan niyang kalasin ang pagkakapit ng gamit sa kanyang mga kamay, nanginginig sa sakit at takot. Ang dugo ay tuloy-tuloy na umaagos mula sa kanyang mga sugat, tumutulo sa lupa, nagiging putik sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang damit naging mapula rin dahil sa dugong tumutulo mula sa kanyang mga binti. Ramdam niya ang unti-unting panghihina ng kanyang katawan habang patuloy siyang nakikipagpunyagi sa mabagsik na patibong. Ang kanyang mga matay nanlalabo na rin dahil sa sobrang sakit. Ang kanyang paghinga ay nagiging mabigat, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kailangan niya makawala. Hindi siya maaaring mahuli, lalo na't may papalapit na mga yapak na naririnig niya mula sa di kalayuan. May papalapit. Kailangan kong makatakas rito. Hindi niya ako pwedeng makita. Saan banda mo ba nilagay yun? Andito lang yun, di ba? Wala akong pakialam. Kahit maputol ang mga binti ko. Ang mahalaga, makatakas ako rito. Hindi nila ako pwedeng makita. Baka kung anong gawin nila sa akin. Pambihira. Sa sukan ng gubat na ito eh. Hindi ko kaagad mahanap yung lugar ng bitag. Nakawala rin ako. Ang akala ko talaga may iwan ang binti ko. Nasaan na ba yun? Kailangan kong makalayo rito. Ilang sandali lamang ang pagitan, kaagad nakalayo si Tilde mula sa kinalalagyan ng bitag nang hindi napapansin ng mga taong naglagay ng bitag. Maya-maya pa'y Ayun! Nakita ko na ang tanda ng aming pain. Sigurado, wala nang buhay yung hayop na yon. Hindi na kumikilos eh. Gumapang ka ng mabilis, Tilde. Nariyan na sila. Hindi ka nila pwedeng maabutan. Anong nangyari? Nawala na yung bitag namin dito. Nakatakas? Paano niya natanggal? Ang tigas ng bakal na ito aray! Nasugatan ng paa ng daliri ko sa bitag na ito. Bisit, nadali pa ako Rene! Ang tagal mo bumalik! Anong nangyayari dyan? Nakawala yung bitag natin! Susundan ko sana kaso pati ako nakasidente. Nadali ng pain. Nagpapabaya ka na naman eh. Pati ba naman ikaw nasugatan? Gamutin mo kaagad sa kwarto yan.
At pabayaan mo na yung nawala. Kung sakali man, mahuhuli pa rin natin yung kapag wala ng buhay. Sige, babalik na ako dyan! Bakit ganun? Maliit lang naman yung sugat ko pero parang biglang namamanid ang braso ko. Ano ba nangyayari sa akin? Sakit! Hindi matiis ni Tildy ang sakit ng kanyang mga binti sa kalagitnaan ng gabing yun. Bukod sa iniinda niya ang natamong sugat nito sa kanyang binti, masama pa rin ang loob nito sa pangingialam nito sa kanyang mga bitag. Walang kaalam-alam ang mga nasa ibaba ng buong baryo Manibog na may isang nilalang na ngayon ay nagbabadyang maghasik sa kanila ng lagim. Mga walang hiya kayo. Pinakialaman ninyo ang teritoryo ko. Sinaktan niyo pa ako. Kuya Leandro, tiba-tiba tayo Kamangha-mangha. Unang bugso pa lamang ito. Pero ang dami na kaagad nating nahuli. Sige, aayusin ko lang muna yung mga bagong bitag natin. Teka sandali. Nasaan ba si Rene? Kagabi nagpaalam siya sa akin na lalabas saglit. Di ko pa siya nakikitang bumabalik sa kwarto niya. Titignan ko sa kwartong malapit sa lagayan ng mga bitag natin. Baka doon yun nakatulog. Hoy, Pilita! Anong tinitili-tili mo dyan? Ang likod bahay ko magulo. Parang may kung anong naghalongkat sa paligid. Oo nga Pati mga pananim mo nasira. Ay, sinong gagawa ng ganito? Asawa ko, yung brief ko na sinampay na wala sa likod, nakita mo ba? Ha? Hindi ko alam. Pati ba naman sampayan ko pinakialaman? Ay, naku. Baka naman pinaglalaroan lang kayo ng anak ninyo. Hanapin nyo na lang sa loob ng bahay nyo. Hoy, ano ba kayo dyan? Ang aga-aga ang iingay ninyo. Che! Anong pakialam mo? Saan ka ba galing na matanda ka ha? Nagkakagulo na nga kami rito. Ikaw, wala ka pang alam. Bakit? Ano bang nangyari? Ang gulo ng likod bahay nila Pilita. Tapos nawawala pa sa sampayan yung mga brief ni Cardo. Parang yun lang pinoproblema nyo na. Mga brief lang yan.
Baka naman natipuan lang na kunin ng mga baklang pag-alagala. Ay, nako, puro ka talaga kalokohan. Kahit kailan talaga, wala kang pakialam. Palibasa ikaw, mas gusto mong maghilata riyan sa kama mo. Ano maghihilatang pinagsasasabi mo? Kanina pa ako gising. Sinamahan ko sina Leandro. Sila Leandro? Oo. Bakit ikaw lang ang sumama sa kanila? Dapat sinabihan mo ko para nakasama rin ako. Ano? Isasama ka? Naku, hindi pwede. Isa pa, sa bukana ng gubat sila, doon ko sila sinamahan. Ano ba kasi gagawin nila roon? Bakit ang dami nilang umarkila ng paupahan ko? Para ka talagang timang Pinaupa mo sa kwarto mo tapos hindi mo malang inalam kung anong klaseng mga tao ang mga yun tapos sa akin ka magtatanong. Umuupa lang naman sila at nagbabayad. Hindi naman ako marites para magtanong. Pues, huwag kang magtanong sa akin kung anong dahilan nila at kung sino sila. Hindi ka nga marites. Ikaw, si Isay Mausisa. Bagay na bagay sa palayaw mo. Habang abala ang mga taga-baryo sa kakaibang nangyayari sa kanilang paligid, tahimik na nagmamasid si Tildy sa kanyang burol. Likas na malakas ang kanyang pandama at ang kanyang pandinig, dahilan para malaman niya ang mga kaganapan sa ibaba. Kahit hindi ito makababa mula sa kanyang maliit na kubo sa itaas ng burol. Samantala, nagmamadaling nagtungo si Leandro kila Mang Puroy. Idinulog sa matanda ang kakaibang kilos ni Rene sa labas ng kanilang inuupahan. Mang Puroy, kanina ko pa kayo nahanap. Bakit? Ano bang problema? Nakita na kasi ang mga kasamaan ko. Nakita ang kakaibang kilos ni Rene. Ano bang kakaibang kilos? Hindi ko maipaliwanag Tingnan mo na lang. Baka alam mo ang dahilan kung bakit. Ano ba yan? Ang dami namang ganap sa baryo na ito. Nakapagtataka naman ata na sabay-sabay na nagkakaroon ng ganitong klaseng kaguluhan. Ayan siya, Mang Puroy. Para siyang nauulula. Bigla niyang naalala ang isang binatang nakasalubong niya kagabi. Jacket na may hood na kulay itim. Paano siyang nakaganyan? Natatandaan mo ba na lumabas saglit ang binatang niyang kagabi? Oo, nagpaalam siya sa akin kaninang madaling araw. Lalabas daw saglit. Tapos ganito na siya na matagpuan ng mga kasamaan ko. Dalhin natin siya sa kwarto ninyo. Delikado sa ibang tao kung makakapanakit siya. Hindi natin alam kung anong nangyayari sa kanya. Buboy, kumuha ka ng pangandado. Kailangan nating masigurado na hindi siya makakalabas. Nagkakagulo silang lahat. Maging ang binatang kamunti ka nang makakita sa akin. May pinagdadaanan. May hinala akong nadampian niyang bitag na sumugat sa mga binti ko.
mukhang nakikiayon pa rin sa akin ang pagkakataon. Sa kabila ng mga ikinikilos ni Rene, masayang nagdiwang ang kanilang grupo dahil sa nagtagumpay ang unang latag ni Leandro ng kanyang mga bitag sa kagubatan. Ngunit para sa mga taga-baryo, bangungot ang pangyayaring sumalubong sa kanila kinaumagahan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaranas sila ng kababalaghan. Nagkakandawalaan ang mga panloob ng iilang mga taga-baryo at ang pinakaiba sa lahat ay ang pagbabago sa pag-uugali ng isa sa mga kasama ni Leandro. Sinubukan nila itong pakalmahin pero sadyang napakalakas nito sa pangkaraniwan. Wala tuloy silang nagawa kundi busalan, itali at ikulong ito sa kanyang sariling silid. Nagkakagulo na ang lahat. Habang si Tildy naman matamang nakamasid sa di kalayuan. Dinig ko mula rito ang kanilang mga hinaing at pagtataka. Siguro'y napapaisip na sila sa kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Magkagayon man, hindi pa rin ganap na magaling ang binti ko. At isa pa, wala pa akong pagkaing huli mula sa bitag ko na sinira nila. Kaawa-awa naman ako. Nandirito lang ako sa sulok at nagtitiis ng gutom. Napakahirap ng ganito, ang maghintay ng tamang pagkakataon para lang makakain. Ay, kailangan kong magtiyaga. Hindi ko pa pwedeng pakilusin ang aking bagong tagasunod. Konting tiis na lang, Matilde. Hindi man ako makakilos ng maayos, magagawa ko pa rin ang lahat ng mga plano ko. Hapon na naman. Ang bilis ng oras. Palibasa na stress ako sa nangyari kay Rene. Ang mabuti pa mag-ikot-ikot uli ako sa mga pitag. Baka may nahuli na naman kami. Leandro! Leandro! Oh, bakit humahangos ka? Si Rene! Wala sa kwarto niya! Ano? Saan nagpunta yun? Anak ng teteng naman, oo. Paano nakalabas ng kwarto yun? Inilak ko yun sa labas. Hanapin mo nga si Mang Puroy. Baka sakaling nakita niya. Sige! Nagmamadali ang kasamahan ni Leandro na puntahan si Mang Puroy para alamin kung naruroon nga o nakita nito si Rene. Samantala, si Puroy naman katatapos lamang maglibot sa buong paligid ng baryo. Dinig ang mga hinaing ng mga kapitbahay. Sa tagal ng paninirahan nila sa lugar na yun, noon pa lamang sila nakaranas ng ganun sa buhay nila. Hindi niya tuloy maipaliwanag ang kaba at takot at pagtataka sa kung ano kaya ang nangyayari sa kanilang baryo. Sa ganito kaagang paglilibot sa baryo, iba yung bigat na nararamdaman ko sa buong paligid. Pagkatapos, puros iyak at reklamo ang naririnig ko sa mga kapitbahay ko. Ay, ano bang nangyayari?
parang hindi pangkaraniwan ang mga kababalagang ito dito sa Baryo Manibog. Mang Puroy! Nandito lang po pala kayo. Saan ba kayo galing? Galing ako sa bukana ng baryo. May bukana kasi ang baryo, hindi mo ba alam? Oo. Nilibot ko yung paligid. Bakit? Ay, kasi po, kanina pa kayo hinahanap ni Kuya Leandro. Puntahan niyo raw siya sa inuupahan namin. Sige, doon naman ang punta ko. May mga bagay akong gustong tanungin sa kanya. Tara. Tumahang ka na, Pilita. Baka nandyan lang sa tabi-tabi ang asawa mo. Kilala ko ang asawa ko. Hindi aalis yun ng basta-basta nang hindi nagpapaalam sa akin. Baka kung ano nang nangyari sa kanya. Huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano. Tatanungin ko si Puroy. Baka sakaling nakasalubong niya sa paligid. Asawa ko, nasan ka na? Ayun si Puroy. Papalapit na siya rito sa atin. Oy, saglit lang ha. Puroy! Puroy! Hoy! Ano? Bakit hinahanap mo na naman ako? Yung asawa raw ni Pilita nawawala raw. Magbabaka sakali lang kung nakita mo siya. Hindi ko siya nakita ni nakasalubong man lang. Nag-aalala na yan si Pilita. Hindi naman raw umaalis yun ng hindi nagpapaalam. Subukan ko ang ikutin itong buong baryo. Baka sakaling makasalubong ko siya. Ganun na rin kaya ang gawin mo. Ikaw talaga, para kang Saj. Yung suggest ko anong gagawin. Nag-ikot na ako sa buong baryo. Halos lahat nakasalubong ko. Puro nagre-reklamo. Kung hindi mga damit at panloob ang nawawala. Mga asawa nila, mga tao. Ay, ano na ba talagang nangyayari sa buong baryo natin, Puroy? Aba, yan ang hindi ko alam. Hindi lang ang mga taga-baryo ang nagkakagulo. Pati ang mga dayong bisita na nangungupahan sa iyo. Mang Puroy! Dito na ako. Anong problema? Si Riniho. Yung ikinulong natin dun sa silid niya, tung nakaraang gabi, hindi ba? Oo. Ako pa nga mismo ang nagdala sa kanya roon sa loob. Bakit ba? Nagulat ako sa nakita ko sa loob ng silid niya. Nagkalat ang lahat ng kanyang mga gamit. Parang hinalugkog ng isang halimaw. Halimaw? Ay, kailan pinagkaroon ng halimaw rito sa atin? Akala ko ba tahimik ang lugar na ito? Bakit may halimo na pagala-gala sa lugar? Dating tahimik ang lugar na ito. Pero mula nang dumating kayo, takanda leche-leche na ang lahat-lahat. Abo, Mang Puroy, pinagbibintangan mo ba kami sa mga kaguluhang ito? Hindi nga ba? Hindi ko alam kung ano talagang pakay nyo ng pamamalagi nyo rito. Pero mula nang dumating kayo, ang dami ng problemang nangyayari. Boy, ang mabuti pa, hanapin na natin si Rene. Huwag na nating hinga ng tulong ang mga taga-baryo. Napagbibintangan pa tayo. Sabihin nyo kasi sa amin ng totoo. Anong ginagawa nyo sa kagubatan? Ay! Tingnan ninyo! May nakita kong tumatakbo! Tangay-tangay na naman ang mga panloob na nakasampay sa sampayan! Habulin! Dali! Kayong lahat, magsiuwi na kayo. Maraming nangyayaring kababalagan sa baryo natin ngayon. Wala munang magpapagala-gala dahil delikado. Boy, samahan mo ko. Saglit nating punta ng mga bitag. Tanggalin natin yun. Kung sino ka man na nanggugulo sa amin, hindi ako titigil hanggat hindi ka nahuhuli. Habang binabalot ng takot ang buong baryo Manibog, abala si Tilde. Sa mga nakuha niyang mga panloob, isa-isa niyang inilalagay sa baol. Pinapausukan niya ng mga insenso na siya mismo ang may gawa
habang ang isang bagong kampo niya, ang abalang nagsasalansan ng mga katawan na kanina niya pa pinagputol-putol para maidispatsa. Natutuwa ang matanda sa kagaan ng hatid ng pagkakasugat ng kanyang mga binti. Dahil roon, nagkaroon siya ng isang tagasunod. Tahimik na naghihintay sa kanyang ipag-uutos ang isang binatang nasa sulok. Paglingon niya sa bintana, nakita niya ang galit ito. Yumuko ito ng pilit na itinatago ang luha sa kanyang mga mata. Tutol siya sa lahat ng kanyang ginagawa, lalo na nung gabing nagsimulang mamanhid at manakit ang buo nitong katawan na inakala niyang normal lamang. Ano ba itong nangyayari sa akin? Ang braso ko, may kung anong gumagalaw. Sa mga ugat ko, dumadali papunta sa mga balikat ko. Sa dilim ng gabi, ako'y iyong sundin. Sa hinga ng hangin, ako'y iyong kapitan. Sa dugo ng lupa, ikaw ay aking alipin. Walang laya, walang laban sa aking magpapasaila. Pati mukha ko, namamanid na sa sakit. Busy talaga. Ang iyong isip sa aking makikinig. Ang iyong kaluluwa na sa akin rin ipagkakaloob. Ang iyong mga mata. Tawan ko, sa dilim parang ng nakukuryente. Hindi na puso ko na talaga kaya. akin ay tuman. Lalabas na ako ng silid ko. Paring Rene, saan ka pupunta? Bakit parang umaangos ka? Lalabas lang ako. Masama kasi ang pakiramdam ko. Nang alanganing oras ng gabi? Delikado. Saglit lang naman ako. Babalik rin kagad ako ng kwarto ko. Siguraduhin mo lang ha. Maaga tayo bukas. Oo na. Nakakainis talaga. Ano bang nangyayari dun? Balot na balot ang jacket. Ang init-init naman. Ikaw ngayoy walang kapangyarihan. Sa bawat utos ko, susunod ng tuluyan. Hindi ka maaaring tumutol. Ika'y bihag ko. Gagawin mo ang lahat ng nais ko. Hindi ka maaaring sumuway. Pagkat ang buhay mo'y hawak ng aking mga kamay. Ang ulo ko. Masakit na naman ang ulo ko. Tama na. Tama na. Sino ka ba? Bakit mo ako ginaganito? Kunin mo ang mga damit o kahit anong pagmamayari ng mga tao. At ito'y gagamitin kong kasangkapan sa lahat ng aking plano. Sino ka? Para sundin ko! Tuturuan mo pa talaga ako magnakaw? Hindi ka maaaring tumanggi! Ayoko sabi! Bitag na sumugat sa kamay ko. Doon nagsimula ang kakaibang sensasyon na nararamdaman ko. Ang iyong hindi pagsunod sa dilim may kay dadalhin. Maging ang buhay mo'y tuluyang magiging akin.
sumunod ka sa aking mga kahilingan. Kung ayaw mong kamatayan, ang iyong kahantungan. Oo na! Susunod na ako! Buhayin mo lang ako! Doon nagsimulang magbago ang buhay ng binatang si Rene. Sa hindi malamang paraan at dahilan, tuluyan siyang napasunod ni Tilde. Taliwas ito sa kanyang kagustuhan. Wala siyang nagagawa. Buhay niya kung sakali man ang magiging kapalit kung tututol siya sa matanda. Buhay nga siya, pero pakiramdam niya, nasa bingit rin siya ng sumpa at kamatayan. Wala siyang kalayaan. Lumabas ito sa kanyang silid at nagsimulang gawin ang gawaing iniuutos sa kanya ng matanda. Napakabilis ng kanyang kilos. Inisa-isa ang bawat bahay na kanyang madadaanan. Hating gabi na noon, siniguradong wala ng taong gising sa bawat bahay na kanyang madadaanan. Kukunin ko ang damit nila. Pero ano ngayon? Wala namang mahalagang bagay na makikita sa labas ng kanilang tahanan. Nakita niya ang nakasampay na nilabhan. Yun ang agad niyang hinablot. Wala siyang pinili. Kung ano ang abutin ng kanyang mga kamay, siya namang inilalagay niya sa kanyang mga dalahing mga sako. Ang braso ko, hinihila ako ng aking mga paa papunta sa iba pang mga bahay. Parang may isip na hindi ko magawang tanggihan. Talo ko ba ang narabis nito? Bisit talaga. Nakakainis! Ay, wala na talaga ako may susuot bukas. Kung hindi matutuyo ang mga damit ko, sasampay ko na nga lang sa labas para matuyo ito. Biglang tumalilis ng daan si Rene nang maramdaman niyang may isa pang gising na mga oras na yun. Ang mayari ng inuupahan namin, gising pa. Baka makita niya ako. Ano yung narinig ko? Parang may ibang tao sa harap ng bahay ko. Bumalik ka na sa loob. Baka kung anong magawa ko. Anong magawa ng mga braso ko sa'yo. Ay, baka guni-guni ko lang yun. Ang kamay ko. Hinihila niya naman ako papalapit sa babae. Pwede ba sa akin ka sumunod? Ako ang may-ari sa'yo. Hindi ang babaeng yun. Ay naku, bukas ko na nga lang isasampay. Mahamog na sa labas. Ayan. Bumalik na siya sa loob. Kung nagkataon, hindi ko napigilan ang mga braso ko. Baka kung makita niya ako, aalis na kaagad ako. Dahil baka kung may makakilala pa sa akin sa lugar nito, kailangan ko magmadali. Sa pagmamadaling makalayo ni Rene sa lugar na yun, hindi agad siya nakapagtalubong ng kanyang mga suot na balabal. Aksidenteng nakasalubong niya si Puroy na kagagaling lamang sa kanyang kapitbahay. Pasensya na,
Hindi ka agad kita nakita. Ayos lang. Hindi naman ako nasaktan. Teka, sandali. Si Rene ba yun? Sandali! Rene! Rene, ikaw ba yan? Si Mang Puroy pala yun. Huwag kang lilingon. Baka ako anong isipin niya. Tuloy-tuloy na. Baka naman hindi. Kamukha lang siguro. Hayaan mo na nga. Mabuti pa eh. Ihatid ko na itong pangsampay ko kay Isay. Muntik na ako roon. Kung nagtagal pa ako roon, malamang nahuli na ako. Lumipat ng ibang kabahayan ang binata. Doon siya nakatsyempo ng mas marami pang mga gamit at damit. Dali-dali niya itong pinakuha. Tumalilis ng daan papunta sa lugar kung saan siya hinihila ng isang napakalakas na kapangyarihan. Buhay ang kanyang wisyo, pero buong katawan niya kusang napapasunod sa kakaibang aura na ngayon lamang niya naranasan. Tinahak niya ang kasukalan ng gubat. Kumantong siya sa burol na punong-puno ng mga nagkukumpulang mga lumang kagamitan. Doon ay kusang ibinaba ang kanyang mga dalahin. Paglingon niya sa isang kubo sa di kalayuan, biglang lumitaw ang matandang babaeng iika-ika. Hawak ang isang baston na umaalalay sa kanya sa pagakbang. Sandali. Ang matandang papalapit sa akin. Parang pamilyar sa akin ang kanyang mukha. Binata, kumusta ka? Hindi ako makakilos sa aking kinatatayuan. Hindi ako makapaniwala sa babaeng kaharap ko ngayon. Ang babaeng nakabangga ko noon. Hindi ko man lang magawang maiakbang ang mga pao para makatakas. Ano bang klaseng nilalang ang kaharap ko ngayon? Baka sa mga mata mo ang pagkatakot at pagtataka. Bakit? Ngayon ka lang ba nakakita ng isang katulad ko? Hindi maialis ni Rene ang kanyang paningin sa mga mata ni Tilde. Malamlam na para bang nagbabadya ng panganib. Pakiramdam niya, oras na kumilos siya. Hindi maganda ang mangyayari sa kanya. Bigla itong aatake at susunggab ng walang pakundangan. Anong gagawin ko? Nangangatog ang buong katawan ko sa sobrang kaba at takot. Ano? Nagulat ka ba pagkakita sa akin? Marahil nagtataka ka kung bakit ka naririto. Siguro sisimplihan ko na lamang ang paliwanag. Nakikita mo ba ang mga binti kong ito? Hindi ba't may sugat at hindi ako makalakad? At ano sa tingin mo ang resulta nun? Hindi ako makakilos at hindi ako makakain. Para ka pala yung kanta na pusong bato. Hindi makatulog. Hindi rin makakain. Anong kinalaman ko noon? Wala akong matandaang
Sinaktan ko siya. Binata, kumalma ka. Nakikita ko sa mga mata mo ang nerbiyos. Sa ganun silang tagpo nang biglang lumitaw sa harapan nila ang isang kunehong gubat. Walang ano-ano'y nahuli ito't nasunggaban ng kanyang mga kamay. Dala marahil na matinding gutom. Agad na kinagat ang mga hita nito't tumalsik mismo sa kanyang paanan ang dugong lumabas mula sa katawan nito. Mas lalo tuloy siyang natakot. Sugatan ang matanda. Pero napakabilis ng kanyang kilos. Diyos ko, mamamatay na ba ako? Isang limuong nasa harap ko ngayon. Mas lalo pa siyang lumalapit sa akin. Mga dugong kumakalat sa paanan ko. Pasensya ka na. Natiyempo ang dumaan siya sa harapan ko. Ilang araw na akong nagugutom. Ngayon lang ako nakapaglakad sa labas ng kubo ko. Malas lang ng kunehong ito. Siyang nahuli ko. Pakiusap! Huwag kang lumapit pa! Hindi ko kakayanin. Huwag ka ng kamay mong duguan! Ano kaya ngayon ang gagawin ko? Diyos ko, iligtas niyo po ako sa limo na ito. Gusto ko pa po mabuhay. Binata, gusto mo naman sigurong matulad sa kunehong hawak ko. Hindi ba? Ayoko. Pwes, gawin mo lahat ng ipag-uutos ko sa iyo. Bumalik ka sa inuupahan mo. Ipagpatuloy mo ang pagkuha ng kanilang kagamitan. Dalhin mo sa akin at yung buhay mo ay maisasalba mo mula sa kahihinatnan na katulad ng kunehong ito. Opo, masusunod po. Gagawin ko po ipinag-uutos ninyo. Ano pa ang hinihintay mo? Nakakilos na uli ako. Umalis ka na at kunin ang lahat ng kailangan ko. Dalian mo! Opo! Masusunod! Masusunod! Diyos ko! Diyos ko! Diyos ko! Karipas ang takbo nitong tinahak ang daan pabalik sa kanyang pinanggalingan. Hindi niya alam kung anong maaaring mangyari kung hindi muna niya gagawin kaagad ang ipinag-uutos sa kanya. Kaya nang kinaumagahan, nang nagulong na lamang siya sa kanyang sariling silid, tinali ang sarili sa higaan. Pero sadyang makapangyarihan ang matanda. Gamit ang sariling lakas, kumawala siya at napasubsob na lamang sa isang sulok dahil sa sobrang pananakit ng kanyang braso, kung saan nadampian ang kanyang kamay ng paing sumugat. Sa binti ni Tilde, dito na siya natagpo ang umuungol at di makausap ng maayos. Pero hindi pa natapos ang pagkilos ni Tilde. Sa pagkakataong ito, muli siya nitong pinakilos. Nakita niya mismo sa kanyang mga mata ang kusang pagpunta ng mga biktima ni Tilde sa mismong kanyang tinutuluyan. Hindi ako makapaniwala. Totoo nga.
napapapunta ng matandang ito ang mga taong kinukuhanan ko ng mga panloob at kanilang mga gamit. Aking mga pagkain, ang sarili ninyo ay inyong ihain. Matagal akong natatakam. Umiwas ako ng ilang taon nang inakala ko'y magbabago. Pero ngayon, magbabalik na ang tunay kong anyo. Nakatatakot siya. Kung hindi ako susunod sa kanya, baka nagkataong matulad ako sa kanila. Nasaan ako? Paano ako napunta sa lugar na ito? Nagkakamali ng isa. Hindi ako pwedeng magsalita. Binata! Nasaan ako? Anong nangyari? Hindi ko siya dapat pansinin. Ako ang mapapahamak kung pakikinggan ko siya. Teka, pamilyar sa akin ang mukha mo. Di ba't kasama ka ni Alejandro? Natatandaan niya pala ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Hinahanap na ako ng asawa ko. Patawad. Wala akong magagawa. Hindi ko kayang gawin ang pakiusap mo. Pero bakit? Andito ka na rin lang. Gumawa ka na ng paraan. Pakiusap. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Hindi niya makakayang mawala ako sa buhay niya. Ano pa ang hinihintay mo riyan? Dalhin mo siya rito sa kusina. Dito kami sa ibabaw ng lamesa. Maawa ka sa akin. Hoy! Tulungan mo ako! Patawarin mo, Kumanong. Ang sarili mo, ang kinatatakaman niya. Ikaw nang susunod sa kanumang ipinagutos siya sa akin. Ikaw nang susunod. Ang akala ko, tuluyan ko nang makakalimutan ang lasa ng laman ng tao. Biyaya ang hatid sa'kin ng pagkakasugat ng aking binti. Ngayon, nagbabalik ng muli si Tilde sa kanyang tunay na katauhan. Nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo kaming makita si Rene. Paano kita matutulungan? Kayong pati buhay ko ay nasa bingit pa rin ng kamatayan. Kagabi lang, kinunan na rin ako ng mga panloob ko
iniisa-isa na kami. Hindi ko maiwasang mag-isip mula nang dumating kayo rito sa amin. Nagkaroon na ng sumpa ang Baryo Manibog. Kung kami man ang may kasalanan, bakit pati kami naapektuhan? Huwag niyo kaming pagbintangan. Magtulungan na lamang tayong lutasin ang problemang ito. Puroy! Puroy! Ano naman bang problema mo, Isay? Nagkakagulo na ang buong baryo, dadagdagan mo pa. Ang mga brief mo kasi nawawala ron sa sampayan na pinalagyan mo sa akin. Kanina ko pa alam. At, Isay, ako nang susunod na mawawala. Ay, mga kapitbahay! May natagpo ang putol-putol na bangkay sa hindi kalayuan! Kumpirmado! Asawa ito ni Pilita! Katapusan mo na! Hindi ako makapaniwalang nangyayari ito sa baryo natin, Puroy! Lahat ng taong nawawala ng panloob, namamatay! Hoy, tumigil ka nga dyan. Hindi ko hahayaang mangyari sa akin yon. Puroy, akong sunod na mamamatay. Ililigtas mo ba ako? Nagagawa mo pa talagang magbiro sa ganitong pagkakataon, ha, Isay? Hindi ako nagbibiro. Nagtatanong lang ako. Ayoko pang mamatay eh. Walang mamamatay sa inyo. Aalamin natin kung sino talaga ang salarin ng mga nawawalang panloob ng mga tao. Pero paano? Hindi nga natin alam kung paano mahuhuli ang salarin. Nakapagtataka namang malaman niya kung saan nakalagay ang mga gamit natin. May kutob akong hindi taga-baryo ang salarin. Pero alam niya ang pasikot-sikot ng paligid. Sino bang tinutukoy mo? Wala naman akong natatandaan na ibang dayo na naririto. Bukod sa grupo ni na Leandro. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, wala akong kinalaman sa mga yan. Bakit ba lagi niyong ibinabalik sa akin ng sisi? Tama na. Hindi masusolusyonan ang problema kung magtuturoan kayo. Mag-isip tayo ng paraan para mahuli ang totoong may sala. Leandro, may mga dala ka bang magagamit natin para manmanan ang buong baryo? Meron akong thermal camera na ginagamit ko sa pangangaso. Kahit papano, makikita natin ang mga kilos ng salarin kapag naikabit na natin sa paligid ng baryo. Sige, simulan na natin ang pagpaplano sa paghuli sa nilalang na yon. Sige, ihanda ko mga gamit ko. Puroy, sasama ako sa inyo. Gusto kong makatulong. Ayokong tumunganga lang rito. Isay, tumulong ka na lang sa ibang paraan. Ipunin mo na lang ang mga tao. Huwag mo nga hayaang maghiwa-hiwalay. Kailangan nating masigurado na walang magagawa ang isa man sa kanila. Kami ng mga kasama ko na ang magkakabit sa mga thermal camera. Aabangan na rin namin ang muli niyang pag-atake. Mabuti pa. Tarang na sa bahay. May kukunin ako na maaari nating magamit para tapusin ang salarin na yan. Teka lang sandali. Bakit pati ikaw sasama? Anong plano niyong gawin? Mas mabuting si Alejandro na labang ang tanging nakakaalam sa plano ko. Gawin mo na lang ang pinagagawa ko sa'yo. Tara na, kumilos na tayo, Leandro. Sige. Teka nga sabi. Huwag ka na munang umalis. Ano ka ba? Isay, kung makahawa ka sa akin, hindi tayo pwedeng magsayang ng oras. Teka, Isay, first time ko mahalikan. Bakit mo ko biglang hinalikan? Mag-iingat ka ha. Bumalik ka ng
Sa ilalim ng buwan, sa tahimik na gabi, ako'y naghihintay sa'yo nang nakangiti. Tawag ng hangin sa aking dalhin, sa kubo kong malapit, ika'y aakitin. Sandali. Si Mang Puroy. Papalapit niya siya sa kubong yun. Kaya ba hindi niya sinasabi yung buong plano? Dahil ipapain niya ang sarili niya ngayong gabi. Kung alam nila ito, malamang tututol silang lahat. Gawin mo ang lahat ng bilin ko sa'yo. Kapag may pagkakataon na makalapit ka sa mga biktima, kunin mo ang atensyon nila para magising sila sa kapangyarihan ng matandang babaeng yun. Kung hindi, pare-pareho tayong mapapahamak. Sige, ako nang bahala sa iba. Gagawin ko lahat ng nasa plano. Mag-iingat ka. Sumunod sa aking tinig. Huwag mag-aatubili. Sa aking kubo, ang tahanang may lihim. Yayakapin ang aking mga bisig at kapalit, kapalaran mong mapait. May baybay pa ang pagbibigkas niya ng mga salita. Makataat ang aswang na to. Ipinagkatiwala sa akin namang Puroy ang buhay niya. Hindi ko siya pwedeng biguin. Hindi ko pa alam kung anong nilalang ang aming kaaway. Pero susubukan kong atakihin ko siya sa malayo. Nang malayang makakilo si Boyang para malapitan ang mga taong ililigtas namin. Kung magkakagipitan na, sana lang may magawa si Boyang at makaisip ka agad ng ibang paraan para magtagumpay kami sa pagsupil sa asawang na ito. Heto nang muli ang aking mga pagkain. Kusang loob na sa aking ihahain. Aking tagasunod, gawin ang utos ko. Kitlin mo na sila at ibigay sa akin ang kanilang mga puso. Si Mang Puroy, siya na ang isusunod kong tatagain. Hindi ko siya kayang saktan. Ang matandang babae na yon na nakabangga ni Rene, siya palang salarin. Si Rene, buhay pa siya at siya ang ginagamit na kasangkapan ng babaeng yon. Hindi man lang siya umaangal sa kinatatayuan niya. Naiintindihan ko na ang babaeng ito ang may kakayang kumontrol sa isipan ng mga tao. Kinakanta niya ito para hindi sila makapalag. Aking tagasunod, gawin ang utos ko. Kitlin mo na sila at ibigay sa akin ang kanilang mga puso. Eto pala lungga niya, ang baho ng paligid. Halatang marami siyang kinitil ng mga tao. Dapat ka nang tapusin. Marami ka ng buhay na pinatay. At hindi ka na dapat magdagdag pa ng papatayin. Alejandro, patabaan mo siya sa kahit anumang parte ng katawan niya. Pero kung nagkataong malakas na kaaway, sa ulo mo punteryahin. Doon natin masisiguradong makaliligtas tayong lahat. Ano pang hinihintay mo? Nasa harapan mo na sila. Bakit hindi mo pa sila tapusin? Amo na, di ko gustong ang pagkukontrol na ginagawa mo sa akin. Ikaw ang pumapatay sa kanila. Kaya itong pagkakataon na ito, kung gusto mo, ikaw ang pumatay sa kanila. Pero sa ngayon, ikaw ang tatapusin ko!
Wala kang utang na loob. Binuhay pa kita at hindi ka natulad sa kanila. Ganito pa ang igaganti mo sa akin. Para mo na rin ako sunod-sunuran ako sa gusto mo. Ayoko na. Hindi mo na ako mapasusunod pa. Tatapusin ko ng pagiging alipin ko sa'yo. Hindi mo ako basta matatalo. Ayaw mo silang paslangin. Kung ganon, paslangin mo ang sarili mo. Ang itak na hawa ko, itatapat ko sa sarili kong katawan. Kilalanin mo muna ang kinakalaban mo. Hindi ako basta-basta nilalang. Isa akong aswang na may kakayahang mangkulam. Si Rene, mapapamak siya. Di na ako pwede magtago na. Ayoko na magpalipin sa'yo! Oh! Wag! Itigil mo yan! Rene! Hindi na napigilan pa ni Leandro na mapasigaw sa nakitang ginawa niya rin sa kanyang sarili. Kahit pa nga ang totoo, nahati ang atensyon niya. Si Mang Puroy hanggang sa ngayon, wala pa rin sa kanyang sarili. Duguan ang isa niyang kaibigan. Dito niya mismo nakita ng dalawa niyang mga mata ang taong may kagagawa ng lahat ng kaguluhang iyon. Isang matandang babaeng sugatan. Nasa hinuha niya'y makakagawa pa ng ganung kasamaan. Ay, ano ba naman ito? Hindi ako mapakali kanina pa. Hindi ko na nga nagawa ng maayos ang bilin ni Puroy. Hindi ko mapigilan yung mga tao. Ay, ano na kayang nangyayari sa kanila? Teka, alam kong hindi magugustuhan ni Puroy ito. Pero, susunod ako doon. Kailangan ko silang matulungan. Alam ko may magagawa ako sa bagay na ito. Tama, pupunta ako ron. Anong ginawa mo, Rene? Rene! Aba, may bisita pala tayo. Kaibigan mo. Ikaw pala, Leandro. Nakakaawang nilalang. Hindi mo ko kayang pigilan. Nakita patuloy ng kaibigan mo ang kamatayan mo. Hindi ko magawa. Masyado siyang malakas. Wala kang awa. Napakasama mo. Walang kalaban-laban pero pinatay mo! Kasalanan ninyo ito. Nananahimik lang ako sa aking burol. Pero pinakialaman ninyo ang teritoryo ko. Sinaktan nyo rin ako. Nang bitag ninyo. Gumaganti lang ako sa ginawa nyo sa akin. Hindi namin alam. Hindi namin sinasadyang pakialaman ng teritoryo mo. Tulad mo, nangangaso lang kami para kumita ng pera. Kung kayo nangangaso para sa pera, ako nangangaso ako para mamuhay ng tahimik. Matagal ko nang tinalikuran ang pagkain ko ng tao. Pero dahil sa inyo, muli na naman akong bumalik sa dati. Bakit hindi na lang natin kalimutan ang lahat? Humihingi kami ng tawad sa lahat ng atraso namin. Magsimula ulit tayong magkanya-kanya sa buhay. Pagkatapos, pakawalan mo sila. Anong akala mo sa akin? Isa akong mahinang nilalang na basta na lang magpapatawad. Marami ka ng pinatay. Sinaktan mo ng kaibigan ko. Ano pa bang gusto mo? Ang gusto ko. Kung sasagutin ko ba ang tanong mo, ibibigay mo.
Mukhang mapapasubo ako nito ha. Pero anong magagawa ko? Kasalanan rin naman namin kung bakit nagulo ang baring ito. Ano? Bakit hindi ka na umiimik? Hindi mo kayang ibigay, hindi ba? Sige. Pumapayag ako sa isang kondisyon. Pakakawalan mo muna ang mga bihag mo. Saka ko ibibigay ang gusto mo. Ang lakas ng loob mong makipagkasundo sa isang aswang na tulad ko. Napakatapang na nilalang. Mukhang alam mo na ngayon kung anong dapat kong hingin sa'yo. Kung ganon, anong gusto mo? Ikaw, yang katawan mo. Kapalit ng mga bihag ko. Pumapayag ako. Pakawalan mo lang silang lahat. Alisin mo lang ang kulam sa kanila. Saka ako lalapit sa'yo. Masusunod. May kumikilos sa likuran ko. Anong nangyayari sa akin? Nagbabalik na ba sa normal ang kilos ng mga tao? Anong nangyayari? Paano tayo nakarating sa burol na ito? Buhay pa ako. Anong ibig sabihin nito? Natalo nila ang mga kaaway. Puroy! Ako ito. Si Isay. Gagawin na natin yung sinabi mo. Naikwento na sa akin ni Boyan yung gagawin. Ano? Mapapahama ka. Tsaka nasaan si Buyang? Mamaya na yung mga tanong-tanong na yan. Mamaya ko na rin ikukwento. Anong gagawin? Sige, dito ka sa gilid. Papasimple akong pupunta sa kabila. Kumikilos na sila. Kailangan sa akin lang ang atensyon niya. Ano pang hinihintay mo? Come to mo. Lumapit ka na sa akin. Eto na. Papalapit na ako sa'yo. Hindi ko kayo makita ang mga nangyayari. Nanghihina na rin ako. Kung saan na lang nakakatulong ako sa kanila. Sa akin ka lang tumingin. Huwag kang lilingon sa likuran mo. Hindi oras ka. Bilisan mo paglapit mo. Naiinip ako. Naaatra ka sa akin, ano? Tumigil ka. Lumapit ka na. Habang kinukuha ni Leandro ang atensyon ng matanda, siya namang bilis ang pagkilos ni Isay sa likuran. Hawak ang isang bolo. Marahan itong naglakad sa likurang bahagi ng matandang babae. Eto, patakbo na ako. Papunta sa'yo. Bilis! At may iba na akong nararamdaman. Isay! Gawin mo na! Teka, anong ibig sabihin nito? Nilinlang mo ako! Isa kang mandaraya! Eto, tanggapin mo nga ito ko sa'yo! Ang mukha ko, inataw mo ng mga sama! Sumunod kayo sa akin! Turulo! Dito tayo! Mga lubid! Ipalibot sa kanya! Huwag ang lubid! Nasusunog ang mga braso ko! Ito pang sayo! Ang mukha ko! Pwisit kang babae ka! Kulang pa yan sa lahat ng perwisyong binigay mo sa amin! Isa itong patibong pinagkaisahan niyo ko! Dahil mamamatay tao ka,
Pinatay mo mga kanayo namin! Naniningil lang ako sa ginawa ninyong kasalanan sa akin. Kayong dapat pahirapan! Hindi ka parte ng aming baryo. Isa ka lamang nilalang na dayong nakikihati sa aming yaman. Kailangan mong mawala. Hindi ka karapat-dapat na magtagal sa lugar namin. Puroy! Leandro! Malakas pa rin siya! Nakakawala siya sa lubid natin! Hindi ako patatalo sa inyo! Mga tao lamang kayong mahina! Hanggang sa huli, matapang ka pa rin. Leandro, ano pang hinihintay mo? Ano? Titingnan mo na lamang bang isang katulad ko na matanda? Gawin muna kaya natin ang nais ko. At kalimutan ang lahat. Magsimulang muli. Leandro, anong nangyayari sa'yo? Bakit nakatitig ka pa rin sa kanya? Huy! Nilalansin niya ako. Parang may kung anong ginagawa sa akin ng matandang ito. Bakit parang nahahabag ako sa kanya kahit parang malaswa siyang nang-aakit sa akin? Mang Puroy! Si Kuya Rene, nalagutan na ng hininga. Hindi natin siya nailigtas pa. Gumising ka, Leandro. Kung pumapailalim ka sa kanyang panlalansi, pakinggan mo kami. Kuya Leandro! Patayin na si Kuya Rene. Kailangang matapos ang buhay ng aswang na yan. Hindi. Ang kaibigan ko. Leandro! Narinig mo ang sinabi ni Boyang. Patayin na si Rene. Tapusin mo na rin ang buhay ng aswang na yan. Pinatay mo ang kaibigan ko. Tanggapin mo ang tira ko sa ulo mo. Hindi ba't sinabi mo kanina na huwag ako makikipagkasundo sa isang aswang? Alam kong nililinlang mo lamang ako. Kung marunong ka mangkulam, magaling din naman akong manggancho. Heto pa ang isa! Tatlo na yan para matapos ka na! Tuluyan ang nanlupaypay ang katawan ng aswang nang tinira siya ni Leandro. Habang ang ibang taong tinawag na matanda ay unti-unti nang nagkakamalay, kanya-kanya nang kumikilos para bumalik muli sa kanilang bahay. Si Boyang, Leandro, Isay at Puroy agad na tinungo ang walang buhay na si Rene na naliligo sa sarili nitong dugo. Masama ang loob ni Leandro. Hindi niya nagawang maipagtanggol si Rene. Hindi, ang kaibigan ko. Rene! 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 Kuya, wala na siya. Naubusan siya ng dugo mula ng pagsaksak niya sa sarili niya. Naiinis ako. Bagal-bagal ko kasing kumilos eh. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Excuse me ah. Pinili niyang magsakripisyo para sa ating lahat. Nagpakabayani ang kaibigan ko. Hindi ko makalilimutan ang katapangan mong ito. Ipinagmamalaki ko ang kanyang katapangan. Sumasaludo ako sa lahat ng kanyang mga nagawa. Tawarin mo sana ako. Hindi ko malang nagawang agapan ang buhay niya. Paalam kaibigan. Nagtagumpay tayo! Isang bayani si Rene. Ay munti ka niya nang saktan si Puroy, pero pinanlabanan niya. Kaya imbes na magsakripisyo muli ang ibang buhay, mas pinili niyang isakripisyo ang sarili niya. Tama ka, Isay. Malamang inusig siya ng kanyang konsensya. Hindi niya kagustuhan ang magamit siya ng aswang na yon. Kaya para mapagbayaran ang kasalanan niya, mas pinili niyang ialay ang kanyang buhay. Mang Puroy, Aling Isay, sa lahat ng mga naririto ngayon,
Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng nangyari ito. Dahil sa grupo namin, nagulo namin ang nananahimik ninyong baryo. May kabayaran ang lahat ng bagay na ginagawa ng isang tao. Maging tama man o mali. Nauunawa mas makabubuting kalimutan na natin ito. Isabay na nating ilibing sa mga bangkay ang masasamang alaalang nangyari sa atin. Sa ganung paraan may matatahimik na ang Kanya-kanya nang nagbalikan sa kani-kanilang mga bahay ang lahat, habang ang mga kasamahan naman ni Leandro nagawi sa kubong pagmamay-ari ng matanda. Doon nila natagpuan ang mga bagay na kinokolekta ng matanda na sa hinala niya'y siyang ginagamit ito sa pangkukulam. Doon rin niya natagpuan ang iba't ibang klase ng manika na dinadamitan ng mga gamit ng mga taga-baryong naroroon. Pati ang isang manika na mismong ginamit ni Rene ang nakabalot rito. Hindi niya alam kung paanong napunta ang lahat ng yun sa lugar na yun. Sa kanyang pagtatansya, si Rene din ang may kagagawan. Ang mga katawan ng taong kanilang nakita'y kanilang inilibing din para naman kahit papano manahimik na ang kanilang mga kaluluwa ng mga taong nabiktima ng matanda. Si Puroy, Boyang at ang mga kabaryo nakaligtas at masayang nakabalik sa kani-kanilang pamilya. Leandro, ano nang balak mo? Anong sasabihin mo sa mga kasabahan mo? Sa totoo lang, Mang Puroy, hindi ko alam kung paano ko paliliwanag sa kanila ang desisyon kong tumigil. Lalo't karamihan sa kanila dito umaasa para kumita ng malaki. Marami pa namang paraan para kumita kayo ng pera. Yung legal at malinis na paraan. Matatagalan pa siguro kung paano namin makasas. Yan, ang tagal naman nila mag-usap. Ay, ayan na, tapos na yata sila. Ako naman, Puroy! Puroy! Ay! Teka, hindi mo na kailangan sumigaw. Ang bigat mo! Ay, salamat at ligtas ka, Puroy! Ikaw naman kung makapagsalita kay andun din ka rin naman sa gulo. Oo nga, pero masaya ako't ligtas ka! Ano ka ba? Bigla-bigla ka nalang dumadambat yung mayakap sa akin. Kasi naman... Pwede ba bumaba ka nga? Nakakaya sa mga tao. Pinagtitinginan nila tayo. Ito naman, masaya lang ako at ligtas ka nga eh. Ang sweet nyo naman hong dalawa.
Akala ko ba dediretso ka na sa inuupahan mo? Oo nga Mang Puroy. Baka lang nakalimutan nyo dito sa likod ng bahay ni Aling Isay. Sabi na, bumaba ka nga eh. Aray ko naman. Basta mo na lang ako ibinaba, Puroy. Pinagtitingnan tayo ng mga tao. Tanda-tanda na natin kung makaamba ka sa akin eh. Maging tampulan pa tayo ng tukso. Hala, si Mang Puroy. Namumula. Kinikilig pa pala kayo sa tandaan yung yan. Manahimik ka nga dyan na, Boyang. Sige na nga, sapang matanda yan eh. Iwan ko na nga kayo. Sasabay na ako sa'yo. Mukhang kailangan nila mapag-isa. Ay, Puroy ko. Ano ka ba, kanina ka pa? Kung makalingkis ka naman sa akin, nakala mo asawa mo na ako. Aba, nagpapakipot ka pa. Hinalikan na nga kita, niyakap na kita, dinambahan na kita. Hindi pa ba halata? Na ano? Na gusto kita. Na desperada akong makapangasawa. Kaya kung ako sa'yo, hindi na ako magpapakachusi pa, no? Ang tatanda na natin, nag-iinarte ka pa. Ha? Ako, type mo? Matagal na. Kasalanan mo to eh. Manhid ka lang kasi talaga. Ha? Paano naging kasalanan ko? Ang dami mo pang tanong. Sagutin mo na lang. Oo o hindi. Gusto mo ba ako o hindi? Diyos kong babae ka talaga. Inabos mo talaga ako ng tanong ano? Paano ako makakapag-isip niyan? Sagutin mo naman, Puroy. Tandaan mo, matanda ka na. Mahirap na makabuo. Sagutin mo na yan, Mang Puroy. Baka mabaliw yan sa pag-aalala sa'yo. Say I do na po, Mang Puroy. Mga loko-loko kayo. Andyan pa kayong tatlo. Pasensya naman, Puroy. Pinakiking ka kasi namin ang magiging sagot mo. I do. Mga loko-loko talaga kayo. Pinagkakaisa niyo ako, no? Ano ba? Ang dami mo pang satsat eh. Halika nga rito. Maubusan ako ng hangin doon, Ay, my loves, Puroy. I love you. Ay,